Church of the Living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, and every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased with the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over Australia. Over Antarctica. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God! Salubungan po natin na mainam na palakpak ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Sige po, tayo pong lahat ay tumayo sa umaga pong ito. Maaari po ba nating batiin ang ating pong mga katabi? Sabihin po natin, belated Merry Christmas and advance Happy New Year! Belated Merry Christmas and advance Happy New Year! Pakisabi din po sa mga katabi po natin, congratulations sa iyo, kapatid. Congratulations sa iyo, kapatid! Yan. Ito po ang huling worship service po natin sa taon ng 2025 at napakabuti po ng ating Panginoon dahil sinistain tayo ng Lord. Amen po ba? Amen! Maaari po ba natin bigyan ng pinakamaina na palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah! Thank you, Lord, for sustaining us. Thank you, Lord, for being with us. Salamat po, Panginoon. Maaari po ba nating itaas ang ating pong mga kamay sa oras po na ito? At bago po tayo magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon, maaari po ba tayong mag-author ng isang panalangin ng pasasalamat sa ating pong Panginoon? Salamat, Lord, for bringing us this far. Salamat, Panginoon, sa pagsama po sa amin, Panginoon, sa buong 2025. Through ups and down, Lord, nandun ka, kasama ka po namin. Thank you, Lord, for your faithfulness, for your love, for your mercy. Hindi po kami makakarating, Panginoon, kung nasan man kami sa mga oras po na ito, without your grace sa amin po, mga. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Magnify your name. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, for your continuous guidance sa buhay po ng bawat isa. And we know and we believe, God, hindi ka pa po tapos sa amin pong mga buhay.
Meron ka pa pong higit na himalang bagay na gagawin, Panginoon, sa amin. Hanggang sa matapos pa, Panginoon, ang taon pong ito. And Lord, ang tangi po naming panalangin, ang tangi po naming gagawin is to bring back to you all the glory, all the honor, all the power and praise. You deserve it all, Lord. Maaari po ba nating minsan pampalakpakan ang ating pong Panginoon? Nakarapat-dapat po sa lahat po ng bagay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Muli, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name, this we pray. And everybody will shout, Amen and Amen. Hallelujah. Patuloy po natin palakpakan ang ating pong Panginoon. As we declare that the kingdom of God be upon us. God our Father, God our Father, above in heaven, let name be lifted up. As we forgive those who comes against us, take our sins away from us. For thine is the kingdom, the power, and glory. For thine is the kingdom. Thine is the kingdom, the power, and glory. Let your kingdom come. Let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love in us. Isa pa po natin awitan ng ating Panginoon. God our Father, above in heaven. God our Father, above in heaven. Let your name be lifted up. As we forgive those who comes against us, take our sins away. For thine is the kingdom, the power, and glory. For thine is the kingdom. For thine is Thy kingdom, the power, and glory. Taas po natin ang ating pong mga kamay. Let your kingdom come. Let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love in us. Let your kingdom come. Let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love in us. Our provider, Jehovah Jireh, for your daily love on us. Never lead us into temptation, but deliver those you love. For thine is thy kingdom, the power, and glory. For thine is the kingdom. For thine is thy kingdom, the power and glory. Let your kingdom
Let your will be done. Bring heaven in, bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love. Let your kingdom, let your kingdom come. Let your will be done. bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power. Every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love. The wonders of your love. Thine is thy kingdom, the power and glory. Mas malakas po para po sa ating pong Panginoon for thine. For thine is Thy kingdom, the power and glory. Minsan pa para po sa ating Panginoon. For thine is Thy kingdom, thy power and glory. Let your your kingdom come. Let your will be done. bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your Your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love. Sing, let your kingdom. Let your your kingdom come. Let your will be done. bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. Sa huli mong pagkakataon. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth. On earth. At nagpala po sa buhay ng bawat isa. Your wonders of your love, Lord, na hindi kayang sukatin at hindi kayang bilangin, Panginoon. And our heart, Lord, are grateful dahil meron po kaming Diyos na nagligtas, Panginoon, ng aming buhay. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Ooh, Lord. In the darkness you were waiting, without hope, without light, to permit that you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit.
reveal the kingdom coming and to reconcile the lost. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost. To redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the Lord. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost. to redeem the whole creation. You did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation. Jesus, for our Jesus, sake, for you our died. sake, you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise to the Son, Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever. to the King of Kings. Praise to the Father. Praise the Father. Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King
of Kings. Praise the Father, praise the Father, Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Hallelujah. The morning you Hallelujah. 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 Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Father. praise the Son. Let us open our mouth Praise the and let us worship Spirit. the triune God in this place. God of God of glory, glory, majesty, praise forever to the King of Kings. praise the Father, the Son, and the Holy Ghost. Father, praise the Son, Praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sa uli pong pagkakataon, we praise the Father, we praise the Son, we praise the Holy Spirit. the Son, praise the Spirit. Three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. We sing praise forever to the King of Kings. Malakas sa balakbag para sa ating Diyos! You deserve all the glory. You deserve all the honor. You deserve all praises and adoration. Ngayong umaga po na ito, Panginoon, tunay nga, O Diyos, ang iyong habag at biyaya, ang iyong pagmamahal ay patuloy na naranasan po namin, O Diyos, mula noon, ngayon, at magpakailanman, O Diyos. Kulang ang aming lakas, ang aming hininga, ang gawain po na ito upang ilarawan po namin, upang maibalik po namin sa iyo ang katapatan ng iyong buhay, ng iyong presensya sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat for bringing us here in this place ngayong oras po na ito
for giving us the opportunity to worship you, to glorify you, God. Maraming salamat dahil alam po namin na may magandang bagay kang gagawin sa aming kalagitnaan ngayong oras po na ito. Lord, prophetically, this is the last Sunday worship service for the year 2025, Lord. Pero Panginoon, prophetically, alam po namin, Panginoon, na mas marami pa at higit pang mga bagay ang inihanda ka para sa aming buhay for the year 2026, Lord. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagsama sa aming mga buhay. Salamat sa katubusan ng aming kaluluwa mula sa pagka-embargo kay Satanas. At ngayong oras po na ito, Lord, we humbly ask again, Lord, kung meron ka pa man pong nakikitang bahid karumihan sa aming mga buhay na magiging dahilan upang kami hindi mo makita, marinig, maabot, ngayong oras po na ito, inaangkin po namin ang iyong salita, Lord, sa 1 John 1:9, na sinabi mo, Panginoon, kung ikukumpisal ng aming mga labi, ang aming mga kasalanan, ikay tapat, ikay banal, na magpapatawad sa buhay ng bawat isa. Ngayong umaga po na ito, nananampalataya po kami nililinis mo na. Kami, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na ginagawa mo ng marapat sa umaga po na ito. Lord, hayaan mong malaya kang makilos sa aming buhay, malaya kang makilos sa puso at isipan ng bawat isa. Lord, we cast out at tinatanggalan po namin ang kapangyarihan, anumang spirito ng destruction, Lord, anumang maling motibo sa pagpunta sa lugar po na ito, anumang katigasan ng puso, anumang pagmamalaki, Panginoon, anumang kawalan ng interes na matuto ng iyong salita, ay patuloy na tinatanggalan namin ang kapangyarihan, anumang sumpa ng kaaway sa gawain po na ito ay patuloy na tinatanggalan po namin ang kapangyarihan. And right now, Lord, we let loose the spirit of love, unity, compassion, and the desire to know you more and more, God. Ang patuloy na maranasan at manariwa sa puso ng bawat isa ngayong umaga po na ito. Lord, for our special service this morning, God, hayaan mo, O Diyos, na ikaw lamang ang patuloy na maitaas, ikaw lamang ang patuloy na maparangalan, ikaw lamang ang patuloy na madakila sa aming mga buhay. Ngayong oras po na ito, ikaw ang mapahayag at ang aming pag-aaralang katuruan ay patuloy na magsilbing kalakasan, paalaala sa aming mga buhay, Panginoon. Sino man ang nanghihina espiritual, sino man ang nanghihina emosyonal, pisikal sa kanilang mga buhay ngayong oras po na ito, walang lalabas sa lugar po na ito na hindi mo kinatagpo at hindi nakaranas ng pambihirang presensya, pagmamahal, habag at biyaya mo. Lord, maraming salamat sa akin na gagamitin mo, Panginoon, hindi ang aking kalooban, hindi ang mga bagay na gustong sabihin ng tao, hindi ang mga bagay, Panginoon, na gusto po naming mangyari ang patuloy na maganap. Lord, hayaan mo po, Panginoon, gamitin mo lamang ako bilang sisidlan ng iyong kapangyarihan ngayong oras po na ito. Lord, maraming salamat. We declare that Jesus is Lord over this place. We declare that Jesus is Lord over our life. We declare that Jesus is Lord over this Sunday worship and healing service, God, at sa bawat tagumpay na patuloy na nararanas at mararanasan pa po namin. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng pasalamat, ang lahat ng pagsamba. Tanging sa pangalan mo lamang, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay makakaupo na. At kasabay po ng ating pag-upo ay batiin po natin ang ating pong mga katabi. Sabihin po natin, ako'y nagagalak at narito ka. Yung mga nasa gilid, sabihin po natin, ako'y nagagalak at narito ka. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Gaya nga po ng sinabi ng ating song leader kanina, ay gusto ko rin po kayong batiin ng belated Merry Christmas and advance Happy New Year. Palakpakan po natin ang Panginoon. Talaga pong gaya po ng sinabi ni Brother Rusty kaganina, ay talagang yung kahabagan ng Panginoon, yung katapatan po niya,
ay patuloy na nararanasan po natin sa ating mga buhay. Tayo po ay very positive. We are very optimistic dahil alam po natin na ang Panginoon po ay talagang nagiging tapat, patuloy na nagiging tapat po sa buhay ng bawat isa. And ngayong araw po na ito, although every Sunday naman, every day is a special day, pero ngayon po, naging special po ang ating pong Sunday worship service ngayon. Dahil una, medyo nag-start po tayo ng maaga, dahil mamaya po, tayo po ay magkakaroon ng ating pong year-end party, ang ating pong Christmas party. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ginagawa po natin ito upang ibalik ang papuri, ibalik ang lahat ng pasasalamat sa Panginoon sa nagdaang isang araw ng kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa. At mamaya po, bago po tayo mabless, mapagpala po ng mga pagkain kakainin natin, ng mga konting regalo na matatanggap po natin. Of course, sabi ng Bible, ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto us. Higit sa ano pa man pong bagay, ang pinakamahalaga na tatanggapin po natin bago tayo pumasok sa year 2026 ay ang salita ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi na po ako magpapahaba-haba pa, since na napag-uusapan na po natin ang bagong taon, lahat naman po tayo ay very positive, very optimistic po sa magandang bagay po na mangyayari sa atin for the year 2026. Kaya naman po mahalaga na ma-uncover natin, malaman natin, paano ba tayo magiging successful? Paano ba tayo magiging matagumpay? Para dun po sa ilang mga Pilipino, ilang mga tao, kapag pumapasok po ang bagong taon, ang tao po ay laging humahanap ng iba't ibang paraan para daw maka-attract ng swerte sa loob ng tahanan, para daw yung kanilang mga gagawin sa bahay ay maging successful. Pero ngayong umaga po na ito, ang ating pag-aaralan is the biblical truth. Paano ba tayo makakaranas ng tinatawag na nakatagumpayan sa ating pong buhay? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon is living a successful life. Alam ko po, lahat po tayo mag-agree na gusto po nating maging matagumpay. Amen po ba? Wala naman po sigurong tao na sa kanyang buhay, ang kanya pong pinapangarap ay mag-fail siya sa lahat ng mga bagay na gagawin niya. Lahat po tayo, some way or another, gusto po natin ng mga plano na ginagawa natin, ang mga bagay na ginagawa natin sa buhay ay magkaroon ng katagumpayan. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 18, verse 14, in everything he did, he had great success because the Lord was with him. So makikita po natin sa 1 Samuel 18 verse 14, ang unang sikreto para tayo po ay makaranas ng tinatawag na katagumpayan. Kailangan po pala ang presensya, ang Diyos ay nasa atin. Kahit na anong bagay na gagawin natin, kapag wala ang pagsama ng ating Panginoon, hindi po tayo magiging matagumpay. Naalala ko po yung sinasabi sa Proverbs nasa tao, sabi ng Proverbs 19 verse 21, many are the plans in the man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sa Tagalog, maraming pinaplano ang Diyos sa kanyang puso, pero ang Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan. Kaya mahalaga po na ngayong umaga po na ito, sa pagpasok ng taong 2026, ay ma-uncover po natin paano ba natin tunay na mararanasan ang katagumpayan mula sa ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano po, isa sa benepisyo po ng krus ng Kalbaryo ay yung ating pong opportunity to experience success. Kapag Kristiyano ka, hindi ka talunan. Kapag Kristiyano ka, hindi ka lugi. Hindi kapag Kristiyano ka, hindi ka buntot. Tayo po ang nangunguna sa mga tao sa mundo po na ito. Sabi nga po ng Romans chapter 8, verse 37, sa lahat ng mga ito'y tayo'y siguradong matagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya may Noche Buena man nitong nakaraang Pasko, o wala man po ngayon darating na 31, December 31, wala mang Buena Noche, okay lang. Dahil ang mahalaga, lahat po tayo na tinawag ng ating Panginoon, lahat po tayo ay matagumpay. Sabi mo sa katabi mo, matagumpay ka na.
But the sad reality is many Christians are still living in the bondage of failure. Pastor, bakit ganon? Sinasabi mo na ang kalooban ng Diyos ay maging matagumpay ang buhay ng kanyang mga anak. Bakit maraming mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, kung oobserbahan mo, titingnan mo ang kanilang mga buhay, ay para bang hindi nagmamanifest yung sinasabing katagumpayan sa buhay nila. Tandaan po natin, this is not the will of God for us, na tayo po ay laging failed sa mga bagay na ginagawa, because according to Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang ganda po ng plano ng Diyos sa atin. Tayo minsan tanggap lang tayo ng tanggap. Natanggal ako ng trabaho bago dumating ang Pasko, kalooban ng Diyos to. Nagkasakit ako, kalooban ng Diyos to. Maling kaisipan po yun. Ang mga pangit na bagay po na dumarating sa buhay natin, dapat nire-reject natin. Kina-cast out natin dahil hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Are you with me? Kasi kapag sinasabi po natin na kalooban ng Diyos na ikaw ay nagkasakit, na ikaw ay nalugi, na ikaw ay naloko, para bang sinasabi mo na gusto ng Diyos na mapahamak ka? Pero malayo po yan sa sinasabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang linaw-linaw po. Ang sabi doon, ang plano ng Diyos ay maging successful tayo, matagumpay tayo sa lahat ng area ng ating mga buhay. God wants us to be successful in every area of our life. Minsan ito pa yung kasinungalingan or maling konotasyon natin bilang Kristiyano. Akala natin ang success natin laging spiritual lang. Okay lang kahit wala akong pera. Okay lang kahit wala akong trabaho. Basta ang mahalaga, ako ay successful spiritual. Mali po yun. Ang kalooban ng Diyos sa lahat ng area ng ating buhay ay maging matagumpay tayo. Hindi lang spiritual, kundi lahat ng aspeto ng buhay natin, gusto niya tayo ay abutin. Amen po ba? Ang gusto ng Diyos maging successful ka financially. Ang gusto ng Diyos maging successful ka sa trabaho mo, sa mga bagay na pinaplano mo sa iyong buhay. That's why we are successful. But despite the fact that we are already successful in life, Jesus declared why it is that many Christians don't seem to experience it. Here, ngayong umaga po na ito, ay may ilang bagay po tayo na pag-aaralan how we can obtain success. Bilisan na lang po natin. Number 1, kung gusto po natin na tayo po'y maging matagumpay sa lahat ng bagay na ating gagawin sa ating mga buhay, number 1 po is we need to prioritize God. Kanina po, inabagin ko po sa inyo, Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. Mga kapatid, huwag tayong mag-expect ng katagumpayan, ng success sa mga bagay na ginagawa mo, na kung ang Diyos nga hindi mo inuuna. We need to know and understand that the first step on how we can be successful in life is by seeking God first. Amen po ba? Gusto nating maging matagumpay. Gusto natin mapagpala ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin, pero nakakalimutan mo ang nagbibigay ng katagumpayan. Ano yung binasa natin sa Proverbs? Nasa tao lang ang pagpapasya. Nasa tao ang kanyang kagustuhan na gawin ang isang bagay. Pero ang nagbibigay ng katagumpayan ay ang Diyos. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kadiskarte, kapag hindi inalaw ng Diyos na makaranas ka ng success, makikita po natin ang lahat ng mga bagay na ipaplano po natin ay hindi magkakaroon ng katagumpayan. Sabi dito, maraming tao dito pa lang sa step 1 ay bagsak na po, kaya hindi nararanasan ang tunay na katagumpayan. Many people, instead of seeking the will of God, ang ginagawa ay kung ano ang paniniwala na pampaswerte o pamahiim para daw maging masagana ang buhay. Well, in fact, it is solely God who causes success in our life. Baka Kristiyano ka na, naglalagay ka pa ng mga pusa na gumaganon sa bahay nyo. Baka Kristiyano ka na, meron ka pa yung tawag doon, yung parang may salamin doon na nilalagay sa ibabaw ng bahay ninyo. Para saan yan? Pampaalis po ng malas.
Huwag daw sisilipin dahil may sisilip din sa'yo. Bago ba tawag doon? Baka Kristiyano ka na, naglalagay ka ba ng mga kapatid? Hindi natin kailangan ng mga pampaswerte sa buhay. Because once na ang Diyos ay nasa buhay natin, hindi mo kailangan ng swerte. Once na ang Diyos ay nasa buhay mo, favored ka na, pinagpala ka na ng Panginoon. Amen? Ang sabi po ng awit, Psalm 75 verse 6, For exaltation comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. Ang pagtaas, ang katagumpayan, ang pinanggagalingan lang, walang iba kundi ang ating Panginoon. When we say we prioritize, it means that we value or we treasure the thing or that person. Pag sinasabi natin, ikaw ang priority ko. Pag ang isang bagay ay priority mo, ibig sabihin, pinahahalagahan mo siya. Anumang dumarating sa buhay mo, anumang nangyayari sa buhay mo, siya lagi ang nauuna. Ganun po ang hinahanap ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Marami po ang nakakalimot sa atin na ang Diyos ang nagpapala. Ito po yung katotohanan. Madalas, hinahanap natin ang pagpapala at hindi ang nagpapala. Gusto natin ang blessing, pero yung blesser ayaw natin. Parang katulad nung sinabi ko nung Christmas service po natin, maraming tao gustong mag-celebrate, pero ayaw ng celebrant. Amen? Maraming mga tao gustong mag-celebrate, pero hindi gusto ang celebrant. Ikaw, anong mararamdaman mo na may tao na pupunta sa birthday mo, pero hindi ka man lang binati ng happy birthday? May tao na pupunta sa celebration mo, sa kasal, makikikain lang, pero walang pakialam sa'yo. Ang sakit po nun. Same is true sa Diyos. Maraming mga tao, kung tatanungin mo, gusto ang blessing, gusto ang success, pero yung nagbibigay ng success, wala silang gana na kilalanin ang Panginoon. Kaya dahil sa kahanap natin ng pagpapala, nakakalimutan na natin ang nagpapala. Anong sabi po ng Deuteronomy chapter 8, verse 18, Subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen? Balikan natin ang sabi rito, si Yahweh ang nagbibigay ng lakas upang yumaman kayo. Kahit na anong bagay ang paghihirap na gawin natin, kapag binawi na ng Diyos ang lakas mo, binawi na ng Panginoon ang buhay mo, ang kakayanan mo para managana ay mawawala. Amen po ba? Kahit nasa iyo pa ang lahat ng pera, nasa iyo ang lahat ng katalinuhan, pero kapag ang lakas na meron po tayo ay binawi na ng Panginoon, nawawala po. Kaya wag nating kakalimutan ng Diyos. Sabi ng John chapter 15 verse 5, Apart from me, you can do nothing. Kaya sa darating na 2026, year 2026, maraming nagsasabi, ang hirap ng mangyayari sa Pilipinas. Naalala ko po yung sinabi ni Congressman Arthur nung aming Christmas party. Kahit silang mga kongresista, sabi nila, kami din pong mga kongresista ngayon sa Congress, hindi namin alam ang mangyayari for the year 2026. Magulo ang nangyayari sa gobyerno po natin ngayon. At kung ititiwala mo lang ang katagumpayan mo sa mga bagay sa mundo na ito at hindi mo ilalagay ang katagumpayan sa Diyos, mabibigo po tayo. Walang tao, tandaan po natin, na inuna ang katotohanan. Walang tao po na inuna ng katotohanan ng Diyos na pinagkulang at pinabayaan niya sa kanya pong buhay. Amen? Tayo po, madalas reklamo tayo ng reklamo, pero hanggang ngayon buhay na buhay pa rin tayo. Amen? Lord, bakit naman ganon? Kulang ganito. Nagkulang, inadagdagan na nga yung bilbil mo. Kulang pa. Reklamo ka ng reklamo, ang hirap ng buhay. Ano ba naman yan? Pamahal ng pamahal ang bilihin. Tumingin ka sa salamin, yung dating isang bilbil mo, 3 na ngayon. Hindi ba katapatan ng Diyos yan? Hindi ba ang Diyos ay sumasama sa buhay natin? Psalm 37 verse 25, Mula't pagkabatat hanggang tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Amen?
Wala po tayong makikilalang tao na magsasabi na pinagsisihan niya na nakilala niya ang Diyos dahil lahat ng tao na totohanang kinilala, minahal ang ating Panginoon, naranasan ang kahabagan at ang pagpapala ng Panginoon. God prioritize those who prioritize Him. Yun ang rule ng Diyos. Inuuna ng Diyos ang umuuna sa Kanya. Gusto mo unahin kang pagpalain, pagdating sa priority, hindi mo nga priority ang Diyos. Amen? Nakakaya naman, inadjust na natin yung oras natin, inagahan na natin, 8:30 na, late ka pa rin, hindi nagpaparinig. Priority mo ba ang Diyos? Inuuna mo ba ang tandaan natin, pinapriority ng Diyos ang mga taong inuuna siya. Nakatanggap ka ng bonus, nakatanggap ka ng 13-month pay, ang una mo bang naisip, ang Diyos? Ay, ibabalik ko to sa Panginoon. O naisip mo, naku, mabibili ko na yung magandang dress doon sa SM. Naku, mabibili ko na yung magandang sapatos. Sino ang inuuna natin sa ating pong mga buhay? Do not expect true success in your life to come if you put God in the bottom part of your list. Amen? Gusto mo ng katagumpayan? Pero yung susi ng katagumpayan, hindi yun ang inuuna mo sa buhay mo, yun ang inilalagay mo na huli sa buhay mo. Kaya po tanungin natin ang sarili natin, ang Diyos po ba ang prioridad natin sa buhay natin? Ang Diyos po ba ang inuuna natin sa buhay natin? And yet gusto mo ng success? Proverbs chapter 3 verse 6, in everything you do, put God, ano sabi dyan? First. Second po ba? Third po ba? Ang sabi diyan, in everything you do, put God last. Okay lang yon, maiintindihan ako ng Diyos. Hindi. Ang sabi ng kawikaan, in everything you do, put God first. Amen? Hindi ang uunahin mo paglalaba. Hindi ang uunahin mo pagluluto. Hindi ang uunahin mo pagwawalis ng bakuran. Ang sabi rito, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown effort with success. Number 2 po, paano po tayo magkakaroon ng tinatawag na buhay na matagumpay? Live a godly life. Ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Minsan hanggang doon lang, ang kinukuha lang natin sa Joshua 1 verse 8, then you will be prosperous and successful. Yun ang kiniklaim natin. Inuumit natin yung unang part. May unang part eh. Anong sabi doon? Meditate day and night so that you may be careful to do written on it. In other words, kailangan gawin muna natin ang mga bagay na pinaggagawa ng Diyos, saka darating ang katagumpayan sa buhay natin. Ang gusto kasi natin, tagumpay muna, Lord. Bago kung sumunod sa iyo, baliktad. Sumunod ka muna sa Diyos at makakatanggap ka ng katagumpayan. The Bible gives us a guideline how to be successful. Many people, just for the sake of being success and wealthy, they compromise their faith in God. Sa gustuhang maging matagumpay, kahit kumapit sa patalim, isang tabi ang prinsipyo ng Diyos ay gagawin. Amen? Baka nagtitinda ka, bumili lang ng isang pirasong sili sa'yo, 1 kilo na agad. Pastor, tinatights ko naman eh. Wow, ginamit pa ang pagtatights. Parang kahapon po, habang nagki-Christmas party kaming mga pastor nag-uusap-usap Parang tungkol sa, parang paano daw gagawin kung meron daw attendees na tumaya daw ng loto, nanalo ng loto. Yung itatights daw ba doon, tatanggapin ng church? Or hindi? Something ganun, mga kwento-kwentuhan ng mga pastor doon. Tayo ba ganun din? Sa kagustuhan natin na tayo maging matagumpay, kinukompromiso na natin ang pagiging righteous, pagiging mabuting tao. Pagiging tao na may takot sa Diyos. Naalala ko po yung sinabi nung ako po ay graduate nung MA namin, yung aming pong resource person Ang sabi po doon, hindi daw po sapat na tayo ay maging mabait na tao. Dapat maging mabuting tao tayo. Iba yung magiging mabait, iba yung pagiging mabuti. Mabait ka
Kahit nagnanakaw siya, dahil kumpare mo, mabait ka, hahayaan mo na lang siya, mabait ka eh. Mabait ka, kahit na siya, alam mo na nangangalo niya, tatlo asawa doon, dahil mabait ka, hayaan mo na lang, konsintin mo na lang, mabait ka eh. Pero pag mabuti kang tao, hindi mo kukonsintihin ang mga bagay na mali. Amen po ba? Tandaan po natin, kung minsan, sa gustuhan natin na tayo ay maging successful, Kristiyano ka, kumakapit ka sa mga maling paraan. Sabi ng Matthew chapter 16 verse 26, what good will it be for a man if he gain the whole world yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Merong ilang mga tao na para lang maging matagumpay ay kahit anong paraan, kahit paraan ng dyablo ay ginagawa. Nakita niyo po yung nangyayari ngayon? Although nalulungkot tayo, syempre ang buhay ay buhay, pero yung mga taong namatay, nagpapakamatay dahil dun sa involvement nila sa iskandalo ng flood control. Nasa kanilang pera na lahat, ano? Bilyon-bilyon. Kahit di na sila magtrabaho, buhay na buhay sila, pero masaya sila? Hindi. Kaya totoo yung sinasabi ng Matthew, ano ang magiging mapapala ng isang tao? Makamtan niya man ang lahat sa mundo, pero ang kapalit naman ito ay ang kanyang kaluluwa. Di ba yung naging viral, yung dun sa Baguio, tumalon? Lahat ng pera nasa kanya na. Pero ang sabi, umiinom pala ito ng antidepressant, na-depress eh. Pero mo, kahit may 1 billion ka sa bank account mo, hindi mo naman magagamit, nakakulong ka. Wala doon ang success. Tandaan natin na God has the power to bless you and to make you successful. God bless who walk in righteousness, katulad po ng buhay ni Job. In the Bible, there are numerous people who experience success in their life because they are living righteously for God. Nandiyan si Abraham, nandiyan si Job, nandiyan si David, nandiyan si Solomon, at yung mga ilang mga hari ng Israel at napakaraming po. Bakit po nila naranasan ang katagumpayan? Because they live righteously sa harapan ng ating Panginoon. Awit 37 verse 25, Psalm 37 verse 25, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteousness forsaken or their children begging bread. Amen? Sa Tagalog, mulat pagkabata, ngayon tumanda na. Sa tanang buhay ko'y walang napabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Kaya hindi mo kailangan magdaya o manlaman lang ng kapwa to be successful. Hindi mo kailangan gumawa ng masama para maging matagumpay. Hindi mo kailangan maging kontraktor. Ngayon daw, hindi na kontraktor, tongkraktor na daw. Kasi lagi ang mga kontraktor may tong nakasama. Hindi na natin kailangan. Once nabuksan ng Diyos ang pagpapala sa buhay natin, walang makapagsasara nito. Sabi ng Psalm 37 verse 1 to 4, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa katulad ng damo, sila'y malalanta tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. So pangalawa pong paraan ay kailangan po mabuhay po tayo na may kabanalan at tama sa harapan ng Panginoon. Number 3 is live and act your faith. Dalawa po yan ha. We have to live and act your faith. Hindi lang puro by faith. Wala ka namang ginagawa. James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Alam mo na kalooban ng Diyos na maging matagumpay ka, kaya kailangan kumilos ka. Yung iba, akala nila parang one tamad lang ang success darating sa buhay nila. Gusto nila instant. Yes, we claim that we know that we are already blessed. Pinagpala na tayo ng Diyos. At ang Diyos ay binigyan na tayo ng katagumpayan. Kaya naman po, kailangan nating kumilos. Kailangan gumawa ng paraan. Meron tayong tinatawag na God's part and meron po tayong tinatawag na man's part. Yung God's part na pag-aralan na natin. Ang kailangan na lang natin gawin yung man's part.
Kailangan ay may parte tayo. Sipagan natin, kumilos tayo kung gusto nating maging matagumpay sa ating mga buhay. Paano tayo magiging matagumpay kung wala kang ginagawang aksyon? Sabi mo nung matatapos ang 2024, Lord, 2025, maghahanap na ako ng trabaho. Kasi sabi mo, magiging successful ako. Natapos na lang ang 2025, wala ka pa rin trabaho. Paano hindi ka naghahanap ng trabaho? Amen po ba? Lord, naniniwala ako, magiging successful ang business ko sa darating na 2025. Naku, magda-2026 na lang, wala pa ring business. Why? Hindi mo ina-act yung faith mo. Hindi mo pinuput into action ang mga plano na sinabi ng Diyos na sasamahan kanya. Ginawa na ng Diyos ang kanyang parte, kaya't gawin natin ang parte natin. We will not obtain success in our life kung tatamad-tamad tayo sa buhay. Gusto mo maging successful, pero tamad ka magtrabaho. Sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Amen? Mga magulang, mga kapatid, yung ating mga anak, kapamilya, bata pa lang, dapat tinuturuan na natin po sila na magtrabaho. Amen? Ang minsan, ang downside, ang medyo toxic sa culture ng Pilipinas di ba? Sa Pilipinas kasi, ang magulang hanggat buhay, hanggat humihinga, suporta sa anak. Kaya tumanda na lang ng tumanda, hindi marunong magbanat ng buto. Alam nyo, kaya minsan pag nakakausap ko yung mga medyo may edad, kahit na ang hirap ng buhay nila sa bukid, pero naturuan silang banatin ang kanilang sarili. Na kahit walang magulang nila, mabubuhay ngayon. Bato-bato sa langit real talk. May ibang mga kabataan, ultimo pagkuha ng tubig sa rep, hindi magawa. Ma, pakuha naman ng tubig. Ma, paluto naman ng pansit kanto. Naku, pag walang magulang, mamamatay. Ha? Mga kapatid, gusto nating maging matagumpay, maging masipag tayo. Amen po ba? Tamad kang magmanat ng buto, ayaw mo. Mas marami pa yung higa mo kaysa sa trabaho. Amen? Tapos gusto mo ng pagpapala? Kiniklaim mo sa buhay mo, I am blessed, I am protected, I am highly favored by God. Higa ulit. Pagpapalain ka. Sa loob ng 12 months sa isang taon, ilang beses na nagtatrabaho ka kaysa nasa bahay ka. Amen? Alam niyo yung matatanda nung araw, mas nagkakasakit pag nasa bahay. Yung mga tao ngayon baliktad, pag nagtatrabaho, nagkakasakit. Di ba? Yung mga matatanda nung araw, kahit ugod-ugod na, naku nanang, huwag ka na magtrabaho. Hindi. Pag hindi ako tumitigil ako sa pagtatrabaho, nagkakasakit ako. Ganun ang tao nung araw. Ngayon baliktad. Bakit wala si ganito? Naku boss, may sakit po daw. Ha? 3 araw pa lang po, opo. Sumakit po ang ulo, hindi niya daw po kaya. Kapapasok lang, baliktad ngayon ang tao. Bakit? Masyadong napapamper ang tao. Kailangan para tayo maging matagumpay. Lahat po tayo, gusto dapat magbanat tayo ng buto. Kaya dito sa Pilipinas, mabenta ang loto Gusto natin instant. Amen? Sila Manny Pacquiao, kaya naging successful yan. Ang pinuhunan niyan, mukha niya. Literal. Pinabubugbog niya mukha niya. Gusto mo maging successful, ayaw mo magtrabaho, pabugbog mo mukha mo. Ay, yayaman ka. Kung siguraduhin mo lang na talagang pag binugbog ka, babangon ka pa. Pero si Pacquiao, naging successful yan, pinabugbog niya ng mukha niya. Amen po ba? Ang mga tao na naging successful, ginawang umaga ang gabi, ginawang gabi ang umaga. Amen? Sa buhay na ito, walang instant. Kaya ang mga tao nagiging gahaman Kasi ang gusto natin, ang lahat ng success, ang lahat ng bagay, gusto natin instant lang. Amen po ba? Bato-bato sa langit. Pag nandiyadyaan ang ayuda, lahat tayo nakapila. Instant Kahit naka-iPhone yan, nandoon, nakapila. Kahit ang bahay, aircon, tad-tad ng aircon pipila. Instant Pero ang mga tao na gustong maging successful sa buhay, hindi aasa sa mga bagay na yun because nagbabanat ng buto. Gusto mo maging successful, tamad kang pumasok. Tamad mag-aral, mga kabataan. Alam nyo, maiisip nyo yan kapag kayo ay nasa edad na namin. Ngayon, pag nasa ganito ka ng edad, yung realization na nung kabataan mo, inuubos mo yung pagkakataon, pa-date-date ka lang, pahingi-hingi ka lang ng project.
Naalala ko nagagalit daw tayo sa Ghost Project na sa gobyerno. Nung mga bata rin naman daw tayo, marami tayong Ghost Project. Mama, mayroong project sa school. Kailangan ng 500. Ang mahal-mahal naman yan. Oo nga Galit daw tayo sa Ghost Project sa gobyerno. Tayo naman daw ang promotor niyan. Nung mga estudyante tayo, hingi tayo ng hingi sa magulang natin ng mga Ghost Project din. Kunwari lang. Amen? Mama, may project daw po kami. Ano yun? Sa ML Sa Counter-Strike Ano bang Counter-Strike na yan? Basta gagawa kami ng basta magbigay ka na lang. Ghost Project. Tamad mag-aral. Kaya nga po dito, ang mga kabataan po natin, bugbog sa pangaral. Sabi namin, napakapalad ninyo sa panahon ninyo. Ultimo ang kolehiyo, libre na. Nung panahon namin, ang hirap. Makapag-aral ng college. Nagbabayad ka talaga. Pag wala kang pambayad, wala. Magkukonstruction ka. Magtatrabaho ka ngayon. Ang kailangan mo na lang maging masipag, maghanap, mag-exam na mag-exam para makapag-aral ka. Gusto mo maging successful? Pero tamad ka sa mga bagay na binanggit ko. Ang gusto parang magic lang, darating ang blessing. Nagtataka ka, bakit tuwing may tanggalan sa trabaho, ikaw ang unang tinatanggal? Tapos sabi mo pa, Kristiyano ka, yun pala number 1 ka na tamad sa trabaho. Pastor, pag-pray mo naman ako, natanggal ako sa trabaho. Ay, bakit naman? Hindi ko po alam, pinag-iinitan po kasi ako si pastor naman, pray ng pray. Nagkatrabaho na naman. Pagkatapos ilang araw naman, tanggal na naman. Kaya pala laging tanggal, yung mga hindi Kristiyano ang sisipag sa pagtatrabaho, ikaw ang tamad-tamad mo. Kaya ikaw ang una natatanggal. If you want to be successful in life, kahit po sa ating practical na buhay, kailangan pagkita natin ang pagiging Kristiyano natin. Amen po ba? May katrabaho ako, walang ginawa. Kundi kapag nasa faculty kami, mag-Netflix ng mag-Netflix. Magpupuyat sa kanyang sa bahay nila, kukumpletuhin ng tulog sa faculty. Di pag nagre-renewhan na, hindi na siya nire-renew. Bakit? Nakikita siya tulog ng tulog, Netflix ng Netflix. Ang malupit pa doon, nakakonect pa sa internet ng faculty namin. Yung ibang mga teacher, but ang bagal ng internet, di ko lang masabi, ayun may nanonood doon ng Netflix. Tinatapos yung buong series ng Korean novela. Pero mo, binabayaran ka, ganun lang ginagawa mo. Tapos gusto mo promotion? Pastor, pag-pray mo nga ako na malipat ako ng ibang trabaho. Bakit? Doon sa trabaho namin, pinag-iinitan ako. Ako ang pinakamatagal na, hindi man lang ako napopromote. Parang kung pakikinggan mo, parang kawawang-kawawa. Pag nalaman mo pala, tamad! Kaya pala hindi napopromote. Sasabihan, okay lang ba? Mag-overtime ka lang ng 30 minutes. Ay, boss, hindi. Hanggang alas 5 lang ako dito. Huwag mo kong pag-overtimein. O sa susunod, sa tingin mo, i-renew ka pa? Hindi na. So kailangan to be successful in life. Kailangan po mga kapatid ay nandoon yung tinatawag po natin na pamumuhay na nandoon yung pananampalataya natin sa harapan ng Panginoon. Ano po ang paalala sa atin ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 10? Nang kasama nyo pa kami, sinabi namin sa inyo, huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Sabi nga po, ang tagumpay ay hindi napupunta sa puno, ito ay pinaghihirapan. Walang tao sa mundo naging matagumpay, natatamad-tamad sa buhay. Alam natin na tayo ay matagumpay na kay Jesus, kaya naman dapat tayong kumilos at gumalaw kasama niya. Number 4, we have to claim God's promise. Joshua chapter 21 verse 45. Do not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Lahat ng mga bagay na pinangako ng Diyos sa'yo, lahat yan ay binabantayan niyang mangyayari sa buhay mo. Ang tanong lang po, ano ang pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo sa buhay mo? Na iniintay mong mapulfill niya? Sa pagpasok ng taon po na ito, anong pangako ng Diyos ang pinanghahawakan natin na tutuparin niya sa buhay mo? We have plenty of His promises to feast on. Isa na po dyan yung Deuteronomy chapter 7 verse 9. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako
Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinardarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Yun nga lang po, make it sure na yung mga bagay na kiniklaim po natin ay talagang pangako ng Diyos sa buhay mo. Baka narinig mo lang yan na yung pangako sa katabi mo, kiniklaim mo na rin. So siguraduhin natin na yung mga word of God na kiniklaim natin, yan talaga ang declaration ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 7, "But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." Bilisan ko na lamang po, ano ang nagiging barriers of success? Basahin ko na lamang po. Of course, kapag ang buhay natin ay punong-puno ng pride o ng kayabangan. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Matalino ako, nakapag-aral ako, nagawa ko ang lahat ng bagay na ito apart from God. No. Kapag ganyan po ang puso natin, nawawala ang katagumpayan sa buhay natin. Proverbs chapter 16 verse 18, "Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall." Bumabagsak ang tao dahil sa kanyang kayabangan. Lahat tayo kailangan natin ng Diyos. Mayaman ka, mahirap ka, babae, lalaki, may pinag-aralan o wala, lahat tayo kailangan natin ng Diyos. Pride can be kayabangan o yung pagmamalaki or katigasan ng puso natin. Marami na po akong taong nakita na dahil po sa kayabangan ay nahadlangan ang magandang bagay para sa buhay nila. Number 2, kapag ang puso mo ay punong-puno ng tinatawag na bitterness. Lagi ka nalang bitter sa lahat ng bagay na nakikita mo, hindi ka nagiging masaya. Job chapter 21 verse 25, "Another man dies in bitterness of soul, never having enjoyed everything good." Ngayong darating po na 2026, let go of all the bitterness. Amen? Baka hanggang ngayon hindi mo pa rin mapatawad yung mga tao na hindi ka binigyan ng pansit noong 2020. Tandaan niya, pag nagluto ko ng carbonara, lahat bibigyan ko, maliban sa kanya, uy, move on na. Baka nasa lupa na yung ano na yon, yung pansit na yon. Let go of bitterness. Naalala ko, nung namamasko ko sa kanya, ang binigay niya lang sa akin 20, pang mga kasabayan kong mga bata, 50 ang binigay. Tatandaan ko yun, pag nagkapera ako, hindi ko siya papansinin. Let go of the bitterness. You want to be successful? Anumang mga galit sa puso po natin, kailangan po nating tanggalin sa buhay natin. Amen? Ako po, produkto po ako ng broken family eh. Iniwan po kami at early age ng aking pong tatay. Pero nung nalaman po nung ako ay naging born again, doon ko na sabi ko, if I want to be successful, kailangan ang lahat ng bitterness sa puso ko, tanggalin ko isa-isa. Amen? Hindi ka mapagpapala ng Panginoon pag ang puso mo ay punong-puno ng galit. Amen? Our bitterness in life can pull us down. Instead of being bitter, release your forgiveness and be happy for others. Amen? Marami sa Facebook, nakikita natin, nilalike natin, pero binabash naman natin. Pa-post-post pa, pangit naman sa kanya, pero nilike mo. Di ba? Nag-post ng Noche Buena, nilike mo yon. Sabi, sus, pa-post-post pa ng Noche Buena, yung spaghetti naman, ang tabang. Let go of bitterness. Be happy for others. May mga tao na may ginagawa sila sa kanilang mga buhay, don't be bitter. Maging masaya tayo para sa ibang mga tao. Bitterness can attract bad spirit in our life. Naalala natin si Saul? Nung napasukan siya ng bitterness against David, ano nangyari? Nai-invite niya ang bad spirit sa kanyang buhay. Kaya kailangan ngayon 2026, kailangan good vibes lang tayo. Maging masaya tayo para sa iba. Amen po ba? Ewan ko, kung maalala pa ni Mama, nung una tayo nagkaroon ng sasakyan, doon sa amin, nagka-chismis doon, sabi sa amin may sasakyan kasi drug lord yung mga yan eh. Pagkama lang kami, drug lord kami, talaga nagkasasakyan lang kami, drug lord na. Sabi ko, hindi kami drug lord, Jesus is Lord kami. Pero hindi kami drug lord. Dahil dumating lang yung sasakyan ng kapatid ko, ang chismis na doon sa aming paligid, kami daw ay durugista, drug lord daw kasi kami. Pero inyo ang tao, bitterness. Pero tandaan po natin, kahit ganun ang ginagawa sa ating mga buhay, we learn to forgive.
The more na nagpapatawad tayo, the more nang ina-attract natin ay pagpapala sa buhay natin. Number 3, nawihinder ang success kapag mali ang motibo. Proverbs chapter 17 verse 3, the crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. Tandaan nyo, hintayin nyo ang ganti ng api. Yung mga napapanood natin sa telenovela. Pag ako yumaman, huyo kayo sa akin. Pag ako nagkasasakyan, lahat kayo, sasagasaan ko kayo. Oh, hindi ka magkakasasakyan. Mali motibo mo eh. Kapag ako, yumaman ako, wala na akong kikilalaning mga kapitbahay. Wala nang kamag-anak sa akin. Wrong motives. Sa tingin mo, bibigyan ka ng success? Para bang ang illustration dyan, sa tingin mo, bibigyan ka ng Diyos ng kutsilyo na ipansasaksak mo sa tao? Hindi ganon ang Diyos. If you want to be blessed by the Lord, your heart should be right. Amen? Gusto ko maging matagumpay ako para ipakita ko sa kamag-anak ko na naging mas successful ako sila, mga napariwara ang buhay nila. Maling motibo. Kailangan tama ang motives. Proverbs chapter 16, verse 2, all a man's way seems innocent to him, but motivate are weighted by the Lord. Amen? Sana ang gusto natin, kaya gusto natin maging successful. Lord, gusto ko maging successful para makabawas naman ako sa problema ng pamilya namin. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, narinig ko pag may mga tao daw nagiging successful, dapat maging masaya tayo. Bakit? Kunyari, 100 yung taong kilala natin, yung isa naging successful, maging masaya tayo para sa kanila. Bakit? 99 na lang ang problema mo. Yung naging successful, hindi mo na problema. At kung ikaw naging successful ka, dapat ang motibo mo, makatulong ka rin sa iba. Amen po ba? Alam nyo, natutuwa ako, lahat naman po kayo ay proud ako. Pero alam nyo po, yung mga KKB natin, ngayon po unti-unti nagiging successful na po sila. Alam nyo, nakakatuwang na po natin sa mga gastusin dito sa loob ng ating church. Sabi nung huwag mo nang kwento, pastor, kasi hindi to nanay ko sabihin, ang galing mo sa church, nagbibigay ka. Sa akin, 500. Galit na galit ka pa. Huwag mo na sabihin ng pastor na nagbibigay ako. Wag ba sabihin? Ayan. Pero nakakatuwa po sa kanila. Nagtatrabaho, ang unang iniisip, makapag-tithes, makatulong sa loob ng church. At I hope din po, pagdating din po sa pamilya. Number 4, wrong understanding of success. Kaya nawawala ang success. Most of the time, we measure success by the quality of physical things we possess. Akala natin ang katagumpayan, laging pera lang. Sabi nga nung awitin, di ba? It's not about the money. We don't need your money. Hindi lang naman ang success tungkol sa pera. Ang success, good success ay holistic sa lahat ng area ng ating buhay. Masarap may pera, at the same time, nandoon ang kapayapaan, nai-enjoy natin. May pera ka nga, lagi ka naman nakayakap sa bag mo. Di mo maiwan-iwan. Yung kinukwento ko, mayaman ka nga, nakahiga ka na, tatayo ka pa, nalak ko ba yung gate? Humiga ka na, nalak ko ba yung pintuan sa likodan? Wala kang kapayapaan, that is not a good success. Ang good success ng Panginoon at tinuturo sa atin, in all area, nandoon ang kapayapaan, nandoon ang ating pong kasaganahan. Number 5, discontentment. Nawawala ang success kapag hindi ka kontento. 1 Timothy chapter 6 verses 6, but godliness with contentment is great gain. Parang yung isang kwento, di ba? Yung asong may kagat-kagat na buto, nadaan siya dun sa may ilog. Pagtingin niya doon, may nakita siyang aso din na may kagat-kagat na buto. Sabi niya, may buto din kagat-kagat yung aso na to, kukunin ko para dalawa na yung aking buto. Pagkagat niya doon sa aso, nalaglag din yung kanyang buto doon sa ilog. Yung pala, yung nakikita niya doon, reflection niya pala yun. Ano moral lesson? Dahil sa kanyang kagahamanan, nawalan siya. Amen po ba? Tayo ganon. Sa kagustuhan natin na magkamal pa ng marami, discontentment, ano nangyayari? Nawawala ang success. And number 6 and the last, unteachable heart. Kapag matigas ang ulo mo, pag hindi ka marunong makinig, sinabi na sa'yo, nagkakaranderya ka. Yung iyong anong tawag dito, yung iyong nilaga, nagtitinda ka ng nilaga, maasim.
Ay, kapatid, hindi nilaga yan, sinigang yan. Huwag kang makailam. Nilaga yan. Hindi nakikinig. Wag yan ang kunin mo. Alam nyo, kaya minsan, yung mga kabataan po natin dito, ginaguide natin, o ikaw, ang kunin mo pagdating ng college mo, mag-IT ka. Ang IT ngayon, ay yan ang in-demand ngayon. Nakikinig. Hindi ko ano yung gusto mo, kasi daw, anong tawag dito? Sinusunod yung sabi ng sex bomb Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Hindi sa ganun laging paraan. You need to seek counsel. Alamin natin kung ano ang mga tama. Sabi ng Proverbs chapter 5 verse 12, you will say, how I hated discipline, how my heart spurned correction. Gusto mo maging successful, makinig ka sa mga nagtuturo sa'yo. Balik ako kay Manny Pacquiao. Galing di Manny Pacquiao, na boksingero, pound per pound king. Pero nakakalimutan natin, kaya siya ganun humusay dahil may Coach Freddie Roach na nagtuturo sa kanya. Amen? Tayo, nagiging successful tayo not on our own, pero sa mga correction na ginagawa ng mga taong nasa paligid natin. Amen po ba? Huwag nating mamasamain yung parang kontrabida sa buhay natin. Then sometimes, yung mga tao na yan, na parang kontrabida, yaan ang ginagamit ng Diyos para maging matagumpay tayo sa ating buhay. And for the conclusion, the blessing and success doesn't come from east nor west, it comes only from God. Ang katagumpayan ay hindi nanggagaling sa likod, sa harap, sa kaliwat, kanan. Ang katagumpayan ay nanggagaling sa taas. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong 2026, alam ko po, we are more positive. We are more optimistic. May magandang bagay na gagawin ang Panginoon sa atin. Hindi po tayo nauubusan ng dahilan para magpasalamat sa Panginoon because we know ng ating buhay ay nasa palad, nasa perpektong plano ng ating Panginoon. Mamaya po, pag nanalangin po tayo, whatever plans in your life, ipagkatiwala natin sa Diyos. Hindi madamot ang Diyos. O ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang bugtong na anak, His precious Son, hindi pinagkait sa atin. How much more ba yung prayer mo ngayon? How much more ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Hindi bibigay ng Diyos. Kayang ibigay ng Diyos yan. Pero dapat ang prayer, Lord, itama mo ang aking puso. Nang sa ganon, kapag naranasan ko yung katagumpayan, ang karangalan pa rin ay walang iba kundi sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hinanyaan ko po na tayong lahat ay tumayo ngayong oras po na ito. And let us sing this song, In Christ Alone. We dedicate and we offer everything. Panginoon, sa nagdaang isang taon ng taong 2025, ups and down in our life, pero Lord, never naramdaman po namin pinabayaan, iniwan mo po kami. Sometimes, Lord, we feel alone. Pero Lord, salamat because you always reach us with your hands. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming kahinaan, kakulangan, patuloy, O Diyos, ng gabay at yung kagustuhan mong maging matagumpay po kami ay naranasan po namin. And Lord, we dedicate to you itong 2025 po na ito. Lord, napagtagumpayan po namin. It is not by our might, nor by our power, but by the Spirit of God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Habang nakataas po ang ating kamay, in Christ alone, in Christ alone will I glory. So I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but these trophies could not equal to the grace by which I stand. Once again,
In Christ alone will I glory. Though I could pride myself in battles won. For I've been blessed, beyond measure. And by His strength alone I'll overcome. I could Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand. But those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone, I place my trust and find my glory. Sa'yo lamang nanggagaling ang katagumpayan, O Diyos. In every victory, let it be said of me. My source of hope, my source of hope, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory. in the power of the verse. In every Victory, let it be said of me. My source of strength, my source of hope, my source of hope in Christ alone, in Christ alone. I place my trust sa darating na 2026, Lord. Mas sa'yo magtitiwala ang aming mga buhay. Victory, let it be said of me. My source of strength, my source of hope, my source of hope. kay Kristo lang. Yes, Lord. Tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhati. Maging panalangin ng ating puso, maging sigaw ng ating mga buhay. Ay sasabihin ko. Tanging lakas. Pag-asa ko, Pag-asa ko. kay Kristo lang. Kristo lang. Sa'yo lamang, Panginoon, iniaalay ang aming buhay, ang aming pamilya, ang lahat ng plano ng aming buhay. Bawat tagumpay ay sasabihin ko. Tanging lakas. Tiwala. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory. My glory in The power of the cross. In every victory, let it be said of me. My source of strength, my source of hope, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust. Ngayong umaga po na ito, maging prophetic. Ang panalangin po na ito, ang awitin po na ito, sa buhay ng bawat isa. Let us put our trust, our hope, let us ask our strength from Jesus alone. Of me, my source of strength, my source of hope, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone. I place my Panginoon, nakataas po ang aming kamay sa oras po na ito. Habang inaawit ang awitin po na ito, saying, Lord, sa susunod na taon,
Ikaw ang magmaneho, ikaw ang kumontrol, ikaw ang magsustena sa aming mga buhay, Panginoon. Because without you, Lord, hindi namin magagawa sa aming buhay. For the very last time, in Christ alone, I place my trust I place my trust and find my glory my glory in the presence of our God, in every victory, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of hope, my source of strength, my source of strength, my source my hope is in you, Lord. Once again, my source of strength, my source of hope my source of hope is Christ alone. Ngayong oras po na ito, allow me to pray a simple prayer. Lord, sinamahan mo na po kami ng napakahabang panahon. Lord, we never experienced na iniwanan mo po kami. And Lord, ang aming panalangin lamang for the unknown 2026, Lord, hindi namin alam ang mangyayari sa taong 2026. But one thing is for sure, alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, na hindi mo kami ipapahamak, na hindi mo kami, Panginoon, iiwanan sa anumang laban na haharapin po namin sa 2026. Ang panalangin po namin, Lord, ngayong umaga na ito, Lord, iparamdam mo ang iyong presensya sa aming buhay. We will pray the same prayer, Panginoon, ng mga Israelites. Lord, we will not leave this place unless your presence go with us. Lord, puspusin mo ang buhay ng bawat isa ng iyong banal na Espiritu. The assurance, Lord, na kami, Panginoon, ay sasamahan mo at pagkakalooban mo ng katagumpayan. Lord, pinagpala mo ang aming buhay ngayong 2025 at kiniklaim namin na higit na pagpapalain mo ang aming 2026, Lord. Lord, binigyan mo ng katagumpayan ang mga bagay na ginagawa po namin sa aming buhay. Nananampalataya po kami na this coming 2026, anumang plano, O Diyos, na inilalagay mo sa aming puso ay pagkakalooban mo ng katagumpayan. Sino man sa aming kalagitnaan ngayon is asking for promotion. Sino man ngayon sa kalagitnaan namin nananalangin ng pabor sa kanyang buhay, trabaho, pagpapala pinansyal, kagalingan na nanggagaling sa Diyos, pisikal na kagalingan, emosyonal na kagalingan, spiritual na kagalingan, alam po namin, Panginoong, ipagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Lord, pagkabalutan mo ng iyong buhay na't banal na dugo, ang aming pamilya, ang aming hanap buhay, ang aming pag-aaral, ang source of income namin. Lord, pagkabalutan mo ng iyong banal na dugo, walang tangkat gawa ng kaaway, ang patuloy na makapanaig, walang makapagnakaw, makasira, at makapatay nito sa aming buhay. Bagus, Panginoon, we are declaring good success in our family, in our life, in the name of Jesus. Ngayong oras po na ito, yung ating pong mga katabi, hawakan lang po natin ang kamay and pray for them. Ang panalangin po ng mga anak ng Diyos ay mabisa. Wala man po tayong mabigay na pisikal, material na regalo, pero ngayon po, habang magkahahawak po ang ating kamay, just pray for the person na nasa kaliwa, kanan po natin. Magpaalam lang po muna tayo kung pwedeng hawakan ang kamay niya. At habang magkahawak po ang kamay, simpleng panalangin. Hindi kailangan po ng theological way of prayer. A simple prayer
na inilalagay ng banal na spirito para sa tao na kahawak mo. Maaaring ang inimpress ng Diyos sa'yo, kalakasan emosyonal, kalakasang pisikal, spiritual. Maaaring ang kanyang puso ngayon ay durog. Ang kanyang buhay ngayon ay nanlulupaypay. But allow the Lord to use you as His channel para iparamdam sa taong kahawak-hawak mo ngayon na ang Diyos ay hindi siya iniiwan. Release blessing. Release blessing in His life, in our life. Lord, habang hawak-hawak ko po ang kamay ng aking katabi ngayong oras po na ito, Lord, anuman ang hahawakan ng kanyang kamay, anuman ang tatapakan ng kanyang paa, ay patuloy na magkakaroon ng katagumpayan at mapapasa kanya. Anumang hahawakan ng kanyang kamay ngayong oras po na ito, ay makakaranas ng himala na nanggagaling sa iyo. Ano man ang hahawakan ng kanyang kamay ay magpapala. Ano man ang paplanuin ng kanyang puso, ng kanyang buhay, ay pagkakalooban mo ng katagumpayan according to your perfect will in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. At ngayong oras po na ito, sige po, pwede po tayong magbitaw-bitaw. Ipanalangin po naman natin sama-sama ang simbahan ng JILC Truth. Tayo po'y magkakasama na sa simbahan po na ito. By next year, 11 years of God's faithfulness. Pagpasalamat po natin ng JILC Truth. Kung napagpala po kayo ng gawain na ito, ngayong oras po na ito, magpasalamat po tayo. Lord, salamat, nakatagpo po ako ng pamilya. Sa simbahan po na ito, salamat Panginoon, nakatagpo ako ng himala, natagpuan ko ang kaligtasan sa pamamagitan ng simbahan po na ito. Begin to thank God for this church. Salamat Panginoon for the past 11 years ng JILC Truth na gamit mo ang aking buhay para pagpalain ng simbahan na ito. Begin to thank. This is the right timing na magpasalamat tayo sa Diyos. Lord, salamat sa panahon na ako'y nanlulupaypay, naramdaman ko sa lugar na ito ang pagmamahal mo, naramdaman ko sa lugar na ito ang kasagutan ng iyong panalangin. Salamat. Pagpalain mo pa ang gawain po na ito. Pagpalain mo pa, Panginoon, ang simbahan po na ito na marami pang mga tulad ko dati ang maabot ng iyong salita. After po natin pag-pray, begin to thank for the workers, the leaders sa loob ng simbahan po na ito na napagsilbihan po tayo for the past 11 years. Mga manggagawa na walang ibang inaantay na kapalit, kundi ginagawa ang lahat para sa Panginoon. This is the right time to pray. Higit sa anumang material na bagay, ang kailangan po ng simbahan po natin ay panalangin. Thank you, Lord, sa mga nagpaawit for the past 11 years, sa mga tumugtog. Salamat, Panginoon. Sa mga sa lahat ng mga SOS na nagpoprotekta sa amin, sa mga usherette, Panginoon, sa registration na lagi kaming binibigyan ng maiinit ng ngiti. Salamat, Panginoon, sa mga tumayo sa pulpito for the past 11 years. Salamat. Dahil napagpala ang aming buhay, Panginoon, sa mamamagitan ng iba't ibang tao na tumayo dyan. Salamat. Lord, we are still amazed sa magandang bagay na ginagawa mo sa amin. At Lord, habang ang mundo ay natatakot, nalilito, hindi sigurado ang haharapin sa taong 2026, kami, Panginoon, ay masayang-masaya na papasok sa panibagong taon, hindi nang may takot, kundi na may pag-asa na nanggagaling sa iyo, because alam po namin, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Alam po namin, Panginoon, na kami ay lagi mong gagabayan. Salamat, Panginoon, for the past 11 years sa JILC Truth, na kami, Panginoon, isinamahan mo. Continue, God, samahan mo po kami sa mga susunod na mga panahon.
Ano man, O Diyos, ang mga saan mo man kami dadalhin, pagkalooban mo kami ng katagumpayan. Sa mga kapatid ko na nasa lugar po na ito, whatever their long-standing prayer is, grant them their prayer, Lord, according to your perfect will, Lord. Sino man na nangangailangan ng kagalingan sa sakit at karamdaman, touch their heart. Touch their life. Pamilya po namin may sakit karamdaman, Lord, gumawa ka ng himala. This is a year of breakthrough para sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Lord, maraming salamat. Selyuhan mo ng iyong makapangyarihan dugo ang lahat ng aming napag-aralan. We ask for a good, perfect, godly success to be manifested in our life, in our family, in our whole being, God. And dinideklara po namin, all the days of our life, ang katagumpayan ay hahabol at patuloy na mangyayari sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat. Continue to bless each and every one of us. Ang aming susunod na programa, pagpalain mo. Let the spirit of joy, happiness, and thanksgiving be manifested in our midst this day. At sa bawat tagumpay, Panginoon, sa iyo po namin maingat ibinabalik ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, pasalamat, pagsamba, in Jesus' name. Amen and amen. Palapahan po natin ang ating Panginoon. God bless you po. Praise the Lord po, malakpak po lahat ng matatagumpay na. Ito po ang awit ng tagumpay po natin. Hallelujah! Sama-sama po natin ipalakpak ang ating mga kamay. Lahat po tayo awit na may katagumpayan. Ito ang aming awit, ang awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Ito ang aming awit, ang awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Matagumpay kang hari, Matagumpay kang hari, karapat-dapat sa papuri ng iyong mga pinili. Ang iyong mga pinili, isama sa parada ng tagumpay. Kami ay tagumpay! Kami ay tagumpay, sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit pa sa mananagumpay, sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Kami ay tagumpay! Tagumpay, Lahat po ng matatagumpay! Sama-sama po natin itataas sa ating mga kamay! Higit pa sa mananagumpay, Sapagkat ikaw ay buhay! Sisigaw po tayo! Tagumpay, Tagumpay! Ito ang aming awit! Hallelujah! Sama-sama po natin papalakpak ang ating mga kamay! awit, Ang awit ng tagumpay! Ito ang aming awit! ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Once again, ito ang aming awit! Aming awit, ang awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Matagumpay ka pong hari! Matagumpay kang Come on, church! hari, Lahat po ng pinagtagumpay ng ating karapat-dapat sa Panginoon. papuri Ng ang iyong mga pinili, isama sa parada ng tagumpay. Let us declare, matagumpay kang hari! Ay kang hari, Karapat-dapat sa papuri ng iyong mga pinili. Ang iyong mga Pinili. Isama sa parada ng tagumpay. Kami ay tagumpay. Kami ay tagumpay, sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Sama-sama po natin itaas sa ating mga kamay. Tagumpay, sapagkat ikaw Ay buhay, Jesus. Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Jesus, higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Lahat po naman nanagumpay. Ay
tagumpay Come on! sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit Pinakamalakas pa po para sa Panginoon. mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Kami ay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Lahat po ng pinagtagumpay ng Panginoon. Tagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit pa sa mananagumpay sapagkat Sa uli mo pagkakataon, kami po ay tagumpay. ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus, higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Sing tagumpay! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Makakaupo na po tayo. Hallelujah! Blessed New Year po sa buhay ng bawat isa. Pakibati naman po yung mga katabi nyo. Advance Happy New Year! Advance, And Happy New ngayon Year. po tayo po ay dadako sa atin pong pagbibigay o pagbabalik po natin sa atin pong Panginoon ang atin pong tithes and offering. Para po sa ating mga first-timer, ang tithes po ay pagbabalik ng 10% na nakuha po natin na pagpapala mula sa Lord sa loob ng buong isang linggo. At ang offering naman po, ito yung labas dun sa 10% na bukas sa loob po nating pagbibigay sa atin pong Panginoon. And bibilisan ko lang po, gusto ko lang pong mag-testify ng mabilis na mabilis para marami po tayong time mamaya. So gusto ko lang po mag-testify, Isaya na po. So mag-testify kasi netong nakaraan po, kami po ay nag-mock board. Parang practice po siya ng board exam. And yun po ay 3 days. So pumapasok po ako sa work ng gabi tapos umaga po walang tulog. Dumidiretso po ako dun sa school para sa exam. So wala pong tulog, nag-exam po ako. Actually, hindi rin po ako masyadong nakapag-review dahil nga po hindi pa ako nakakatulog. Natutulog lang po ako during breaks. And after po nun, talagang nung nakaraan po habang naglalakad-lakad po ako, parang ano na po ako binibigyan ko na ng chance yung sarili ko na mukhang babagsak ako kasi nga wala po akong review, wala akong tulog. Pero napakabuti po ng Panginoon. Katulad po ng tinuro ni Pastor Ian, yung success na binibigay sa atin ng Lord sa lahat ng aspeto ng atin pong mga buhay. Kaya po, habang nagja-jogging po ako, sinend yung result ng mga nakapasa. And palakpakan po natin ng Panginoon dahil nakapasa po ako. Kasi para sa kaalaman po ng lahat, yung mock board po na yon, hanggat hindi ka nakakapasa, hindi ka po pwedeng makagraduate. Kahit tapos nang graduate yung mga kabatch mo, kapag hindi ka pa doon nakapasa, hindi ka talaga makakagraduate. And sa kabutihan po ng Panginoon ay nakapasa po tayo kahit walang tulog, walang review. Hindi po dahil matalino ako, talagang habag at biyaya po ng atin pong Panginoon. Kaya po, nawa po sa taong 2026, yung success po natin ay hindi lamang po natin basta sarilinin, kundi po yung bawat blessing na nakukuha po natin ay magbalik po tayo una sa Lord. Sabi nga po ni Pastor Ian, priority po natin ng Lord. Kahit po sa ating mga kita, dapat priority po natin ang pagbabalik sa Lord. Pangalawa, sa mga taong nakapaligid po sa atin. And pwede po ba nating hawakan ang atin pong mga tithes and offering, and let us pray na mabilis na prayer po. God, salamat sa lahat ng blessing sa loob ng isang taon po na ito. Patuloy mong hindi kami pinabayaan. Lord, sinustain mong lahat ng pangangailangan namin. And we declare this tithes and offering, Lord God, ay patuloy. Lord, na bibigyan mo pa kami, Panginoon, na mas maraming pagpapala, higit, Panginoon, na pagpapala sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, Lord God, and use our life to bless people, Panginoon, around us. We thank you, Father. We bless you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' mighty name. This we pray. Amen and amen. And last po, sa taong 2025, let us declare our declaration of faith in 3, 2, 1. I am a faithful tither. I am blessed.
I am protected. I am highly favored by God, and I am a channel of blessing. Minsan pa po, I am a faithful tither. I am blessed. I am protected. I am highly favored by God, and I am a channel of blessing. For the very last time po, I am a Faithful tither. I am blessed. I am protected. I am highly favored by God, and I am a channel of blessing. And for the last time po, pwede po ba natin isigaw, God bless 2026 in 3, 2, 1. God bless Praise 2026! the Lord. Pwede na po natin ihulog ang atin pong mga tithes and offerings. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang magiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Ika'y higit pa. Ooh, oh, oh, oh. Praise the Lord! Napagpala po ba tayo sa umagang ito? Amen. Ngayon naman po, idadako tayo sa ating mga announcement. Makikita po natin ito sa ating screen. And reminder lamang po, this coming Sunday, pinapaalala po namin na 9 a.m. na po ulit tayo. At huwag po natin kalimutang umaten dahil first Sunday po ito ng first 2026. Ayan. Sorry yan. Ayan po, first Sunday po ng taon na 2026. And syempre po sa youth service natin mamaya sa lahat ng kabataan. And wayan dyan, huwag natin kalimutan na umaten dahil gaganapin po natin ang ating Christmas party. And next po, ayun, makikita po natin sa ating screen ang weekdays prayer meeting, ang midweek services, ang Friday gatherings, ayan, and ang Saturday's prayer meeting. Para naman po sa mga gustong magpa-counsel kay Pastor Ian, maaari po tayong magsabi kay Sister Noemi La Chica and kay Brother Rusty para po may schedule po nila tayo kay Pastor. And next naman po, para sa ating mga social media sites, yan, ang please like, follow, subscribe, and share our Facebook pages, ang Jesus is Lord Citrus, and KKB Connect, and siyempre po ang ating YouTube channel, ang Jesus is Lord Citrus San Jose del Monte. And siyempre po ang ating ESCOM fan page ay huwag din natin kalimutan i-follow, i-share, and yan, next naman po sa ating nagdiwang ng kanyang kaarawan nung Pasko. Yan, di natin makakalimutang batiin si Kuya Ninyo ng isang maligayang happy birthday. Happy birthday. Yan, tayo ka, Kuya. Ayan, sa likuran po Happy si Kuya. birthday to you. Maligayang happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday po, Kuya Ninyo. And syempre naman po, para sa ating first timer, hindi po natin siya makakalimutang welcome. Kaya pag tinawag po namin ang iyong pangalan, maaari po kayong tumayo at maaari po natin siyang kamayan. On behalf po of our Pastor Ian, welcome po kayo. Welcome ka po dito sa JL Citrus. And syempre po, tinatawagan po namin si Brother Arnel Jimenez. Yan, sabay-sabay po Jimenez, sabay-sabay po tayong tumayo at kamayan po natin siya. Welcome to the family of God. Welcome, welcome, welcome to the family of God. Welcome, 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 welcome to the family of God. For we are one. For we are one.
are one. For we are one. We are one. Be the family of God. For we are one. 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 We are one. Be the family of God. Welcome po sa JLL Citrus. Next naman po nating announcement, ang ating JLL Worship USB. Yan. Ang pag-order po nito, maaari po tayong magsabi sa ating mga life group leader at ang mapagbebentahan po nito ay mapupunta sa ating JLL Cornerstone. And next naman po for our upcoming events, ang prayer revival scheduled this December 30 na po ito. Last na po natin itong prayer revival ngayong taon. Kaya inaanyayahan po namin ng workers and leaders na umaten po nito. Ito po ay gaganapin sa Tuesday. Exactly 6 p.m. po ito gaganapin. And syempre, konting reminders lamang po. Do not leave your belongings unattended. The church is not responsible for anything lost or stolen item. Yun lamang po, inaanyayahan po namin kayo tumayo for our closing prayer. Sige po, minsan pa po natin bigyan ng pinakamainaw na palakpak ang ating pong Panginoon. Awitan po natin ang ating Panginoon. To God be the glory. 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 To God be the glory for the things He has done. His blood, with His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Minsan nating palakpakan ang ating Diyos na buhay na pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Isigaw natin ang ating pagsamba, ang papuri, pasasalamat, parangal, hallelujah. Lord, muli salamat Panginoon sa umagang ito, O Diyos, na muli mong binigay sa amin ang bawat mga salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tagumpay na aming naranasan, Lord. Bagamat may mga kanya-kanya kaming suliranin, patuloy mong ipinaalala sa amin ang bawat mga salita mo, Panginoon. Na kung wala ka sa aming mga buhay, Lord, hindi namin mararanasan ng katagumpayan. Patuloy, Lord, na dalangin namin, O Diyos, kung paano mo po kami sinamahan sa taong ito, sa buong 2025, Lord. Patuloy mo po kami samahan, Diyos, sa mga workers, sa mga leaders, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasan, ng anointing, Lord, upang sa gayon ay maihandog namin yung pinaka-the best na paglilingkod sa iyo. Gayon din po sa mga sa congregation, Lord, dalangin namin, Panginoon, makasama namin sila, Panginoon, sa patuloy na paglalakbay sa iyong daraanan, O Diyos, sa aming Pastor Ian, si Sir Noemi, Lord, dalangin namin. Lord, bigyan mo po pa sila, Panginoon, ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo upang sa gayon, Panginoon, mapamahalaan ang ministeryo mo pong ito na ipinagkatiwala sa iyo, pinagkatiwala sa kanila, Panginoon, ng lubusan, O Diyos, na walang ibang mapaparangalan kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, O Diyos, dalangin namin sa bawat mga salita mo at pangako. Lord, itatak mo po ito sa pinakamainam na parte ng aming puso at isipan at hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin baon-baon ang katagumpayan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At sa lahat ng tagumpay, O Diyos, patuloy naming ibabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, parangal, kaluwalhatian at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen.